Hello guys, good day and welcome to Architects. I'm Architect Jojo. And today we're here again in our side project. This project is a 36-story structure. And we're here in the rooftop level ng project na ito. And you can see here, in my background is the Makati skyline. And now, I will update you doon sa mga na-discuss ko sa inyo before yung ating gondola passage. The last time na nag-update ako sa inyo dito about our gondola passage is that was last March pa, 2023, and today it's already August of 2023. To be exact, it's already August 28, 2023. And right here, papakita ko sa inyo yung development ng gondola passage dito mismo sa ating roof deck ng structure na itinatayo natin dito sa area ng Makati. Alright guys, so itur ko kayo dito. Samahan nyo ako at tingnan natin yung development ng project na ito. So right here, ito na ngayon yung development ng ating gondola passage. No? So before, nung nag-update tayo dito, itong passage na ito is may mga forma pa, may mga bakal na nakalagay, and right now, it's already 100% completed passage. So ito, nakalog itong passage na to. Kita natin dito from here papunta dito sa area na to, and also here. So nakapaikot yan, no? Saka dito sa side na to. Yan, so lahat ng angle ng structure mo is maiikutan kapag merong maintenance ng ating structure from our exterior part ng ating structure. So subukan natin na bumaba doon sa gondola passage na ito. So ito yung aming pinaka roof deck. Then ito yung aming tower crane. So ginagamit natin siya sa pag-carry ng other materials papunta dito sa itaas ng roof deck. Then here, ito before, ito yung na-share ko sa inyo dati na nilagyan natin ng rebars at saka mga formworks itong hagdanan na to. And ngayon, completely is concreted na at nagagamit na natin. So ito na ngayon yung ating gondola passage, no? From here, punta doon. So meron tong width na 1.5 meters. So dito naglagay din tayo ng parapet wall. So kita nyo dito sa background. So ito yung height ng parapet wall, about 1.2 meters. So ako, 5 feet 6 ako. So kita nyo yung difference from my height, itong ating parapet wall. Here, so lakad tayo ngayon dito sa ating gondola passage. Yan, ito yung ating gondola passage. Then, ito yung ating mga kapitbahay or neighboring buildings or structure dito sa ating paligid. Okay, right here, so subukan nating maglakad dito sa area ng ating passage. So mula dito, so meron kaming nilagay muna na temporary na gondola dito para sa pag-access ng ating installation ng ating glass dun sa ating exterior ng ating structure. So here, hindi lang tayo maka-access, no, dahil may mga nakaharang na mga barriers dito. So yan yung ating gondola passage. From there, ito yung ating gondola passage. So later, dun sa finishing works natin, maglalagay din tayo dito ng floor covering. It's either tiles or granite. We will put up floor covering dito sa ating gondola passage. So there, yan, paikot yan. Good. So pansin nyo dito, no? And from that column, meron tayong terminate also na biga. Yan, ito yung ating roof deck. So part yan ng support natin, no? Structurally designed ito para suportahan din yung ating weight ng ating gondola passage. Yan, so pinadesign natin yan sa ating structural consultant. Now over there, yun yung ating 36 floor slab. Yan yung pinaka topmost part ng ating residential. So pinaka deck niya na yan. Then ito, yung mga succeeding floors on this part or on this area, ito yung ating elevator machine room. The uppermost part, ito na yung ating roof deck. Alright, so
Ito na ngayon yung development natin, August 2023, no? So marami na tayong nagawa at natapos at malaki na rin yung naging development natin mula nung March na nag-update ako sa inyo regarding sa ating gondola passage. So right here, ito yung mga neighboring buildings natin. Yan yung PBCom. Yan, ito pa yung other structures na nasa paligid natin. Yan, ito yung Ayala Triangle. Also dun sa area na yun or part na yun, yun yung BGC area na yan. Yan. Itong side naman na to, ito na yung Rockwell area natin. Yan yung mga building dyan. Yan, ito yung ating Petron Mega Plaza. And over there, yan na yung Century Properties. Yung area na yan. Alright guys, so na-share ko sa inyo yung update ng ating gondola passage. So ano ba yung mga gamit ng ating gondola passage? So unang una, kung meron tayong maintenance sa ating mga exterior wall, kagaya ng ating mga pintura, pagpapalit ng ating mga glass, and also yung waterproofing ng ating structure, and other maintenance dun sa labas ng ating structure. So napakabilis at napaka-accessible nitong gondola passage, lalong-lalo na itong design na ginawa natin dito is in-incorporate natin itong gondola passage, no, para hindi tayo mahirapan when it comes to building maintenance. So napakadali dahil itong palibot na to, meron tayong access ng ating gondola. So napakabilis na magpalit ng ating mga glass, magpintura ng ating mga structure o yung exterior part ng ating structure, and also madali tayo makapag-waterproof and other installation na pwede natin gawin na idagdag dito sa ating structure or i-modify natin, palitan natin yung mga pintura o yung other finishes ng ating exterior ng ating structure, is mabilis natin magagawa dahil dito sa ating gondola passageway. So later on, kapag operational itong structure na to, of course maglalagay tayo ng ating gondola machine dito sa area na to para standby na siya, and kapag mayroong maintenance yung structure, so madali na siyang ma-access at magagamit readily dito sa project or kapag operational na itong structure na ito. Alright, so I hope na nakapagbigay sa inyo ng konting kaalaman itong na-share ko sa inyo ngayong araw. And sa mga susunod na update ng ating side project na ito, I will show you some other finishes and other development of this project. Alright guys, so till then, I'm Architect Jojo Golpeo, joyfully sharing with you what Archi knows. Thank you very much and God bless you all.